Sa nakaraang episode, nagkaroon ng malaking qualification ang grupo ni Isagi na kung saan magkakaroon ng selection sa mga player na maging kalahok sa paparating na Soccer World Cup Tournament. Maraming mga personalidad ang sumali para magkaroon ng pagkakataon na maipakita ang kakayahan nila pagdating sa soccer. Isa na nga si Isagi ang gustong makapasok sa qualifying tournament, dahil sa pangarap niya ito at maranasan na mag-champion at di lang ito, gusto niya rin na maging kilala ang Japan pagdating sa larong soccer kaya't ginagawa niya lang naman ang makakaya niya, dala na rin sa tulong ng monster na nasa loob niya. At sa pagpapatuloy, noong nakaraan ay ipinakita ang nakaraan ni Rio kung saan hinahangaan siya ng lahat ng mga kaklase niya sa eskwelahan, magaling kasi siya sa halos lahat ng kanyang pinasok at mula sa sports, academics at pagkanta na kahit ano pa ay lagi niyang nakakamit ang gusto niya. Pero nang makilala niya ang mundo ng football ay napagtanto niyang may mga bagay na hindi niya kayang abutin, sa kasalukuyan ay natutuwa siya na nakarating siya sa kinaroroonan niya ngayon dahil muli siyang makakapaglaro sa tabi ni Nagi. Lumapit si Rio sa kanya sa field at may kompetisyong titig habang sinasabi na huwag siyang mawawala sa paningin niya. Samantala si Isagi naman ay pinapanood ang recording ng kanyang laro at ina-analyze ang kanyang mga galaw at mga play na ginawa. Ipinaliwanag niya na inakala ng iba na pupunta siya sa ibang ruta pero dumaan si Carazo at pumasok sa pagitan ng depensa nina Iron. Biglang nagtanong si Nero kung nagsimulang gumalaw si Isagi matapos niyang pag-isipan ang lahat ng iyon. Sumagot si Isagi na talagang kusang gumalaw ang katawan niya habang iniisip niya ang mga galaw. Sa huli ay naunahan niya si Narin at Shido para makapag-shoot at na-impress si Nero na naramdaman ni Isagi ang lahat ng iyon sa mismong sandaling iyon. Pero nilinaw ni Isagi na hindi siya sigurado kung kaya niya bang ulitin ang ganoong klaseng komplikadong galaw. Sa eksenang iyon ay dumating si Hiyari at sinabing hindi rin niya inasahan na makakapuntos si Isagi. Ipinaliwanag ni Hiyari na itinira niya ang bola sa gitna at iniisip na maaaring makarating ito kay Rin o sa iba pang manlalaro. Mahalagang maglaan ng oras para isipin at suriin ang estilo ng laro na naaayon kay Isagi. Tinanong ni Isagi si Hiyari kung bakit niya sinabing mag-isip na parang reflex lang at ipinaliwanag ni Hiyari na ito ay parang mga laro katulad ng Tetris. Sa una ay nagsisimula ka ng mabagal kaya't may oras kang isipin ng mabuti kung saan ilalagay ang mga piraso. Pero habang bumibilis ang laro at wala ka ng oras mag-isip at kailangan mong gumalaw sa mabilis na ritmo. Ang ganitong uri ng paglalaro na sabay sa ritmo ni Narin at Shido ay mahirap gawin at ang paliwanag na iyon ay nagbigay ng linaw kay Isagi. Na kung ginawa niya ang dati niyang estilo na baka bumagal lang siya at ipinakita ni Hiyari kay Isagi kung paano tila nakaayos ang mga piraso sa isang puzzle, ano ang nakareserba at ano ang susunod na piraso. Kailangang malaman ni Isagi ang impormasyong iyon at isipin na kumilos ayon dito, ang mga bihasang gamers ay kaya na iproseso ang lahat ng ito ng mabilis, gamit ang tamang kombinasyon ng mga key at ganoon din sa football. Nang maintindihan iyon ay naalala ni Isagi ang huling laro kung saan nakita niya ang posisyon ng mga manlalaro at ang mga plano nila at ang mga kasangkapang nasa kanya, na iproseso niya ang lahat ng iyon ng mabilis kaya't nagawa niyang mag-set up para sa strike bago pa ang iba. Sinabi ni Hiyari kay Isagi na iyon ay bunga ng lahat ng kanyang na-master at sa labas ay parang napakalaking bagay ang ginawa niya pero sa totoo lang, bumilis siya dahil naipon na niya ang lahat ng kanyang natutunan at napagtanto ni Nijiro na hindi naman bago ang kakayahan ni Isagi, pero na-improve ang kanyang hardware na parang ang software ay pareho pa rin pero mas mahusay na ang sistema. Sumang-ayon si Hiyari at sinabi na ito ay parang pag-upgrade ng mga cellphone mula 4G patungo sa 5G, sa wakas ay naunawaan ni Isagi kung ano ang nagdulot ng ganoong klaseng pakiramdam at dahil sa kanyang matinding konsentrasyon, si Isagi ay tila nasa isang trance ay halos malinaw na ang lahat sa kanya. Gayunpaman ay sinabi niya na nagawa lang niya ito dahil nagkataon na maraming bagay ang nagtugma, halimbawa si Narin at Shido ay nagkompetensya kaya't hindi naging mahirap para sa kanya ang makapasok at bukod pa rito, hindi rin niya magagawa ito nang walang tulong ni Nahiri at Nijiro. Dahil dito ay nagpasalamat si Isagi sa kanila at sinagot siya ni Nijiro na sa totoo lang ay hindi niya nasabayan ang bilis ng iba. Napakahusay ng mga galaw ni Narin at Shido kaya hindi siya makasunod pero naramdaman niyang kayang sabayan ni Isagi ang mga ito kahit papaano. Natuwa si Isagi sa narinig na nagsabing dahil kay Nijiro ay nadagdagan ang kanyang mga tactics sa laro kaya't walang problema. Nagkomento rin si Nijiro na kahanga-hanga ang laro ni Hiri at kahit pa sinabi ni Hiri na naglaro lang siya tulad ng dati at ngunit, ang goal ni Isagi ang nagbigay daan sa kanila ni Nijiro na ipakita ang kanilang kakayahan at sa palagay niya,
silang tatlo ay nagawa ang kanilang makakaya. Sumang-ayon si Yagi na nagsabing hindi siya nagsisisi sa nangyari, si Nijiro naman ay nagbanggit na hindi na siya makapaghintay na makita ang mga resulta at nagdiwang ang tatlo sa kanilang tagumpay sa pagsubok. Habang si Isagi naman ay nag-iisip na nakakuha siya ng bagong pakiramdam o kakayahan, ngunit hindi pa niya ito ganap na master at kung mapapataas niya ang kakayahan niyang ulitin ang bagong natutunan at gamitin ito ng malaya, alam niyang makakapag-ambisyon pa siya ng mas mataas. Pinutol ni Jair ang kanyang pag-iisip para ipaalam na magsisimula na ang susunod na laban, balik tayo sa field kung saan maghaharap ang Team A2 at Team C1 at pagkasimula pa lang ng laro, ang unang ginawa ni Nai ay ipasa ang bola kay Rio. Alam ni Rio na umunlad siya mula nang piliin ni Nai ang ibang mga manlalaro kaya't pilit niyang hinabol ito, pero alam niyang nauuna pa rin sa kanya si Nagi at kaya't nagdesisyon siyang patunayan sa sarili na siya lang ang karapat-dapat na maging katabi ni Nagi. Nagulat ang lahat ng manlalaro nang makita nilang parang naglalaro lang sina Rio at Nagi. Mabilis silang sumulong sa field na parang silang dalawa lang ang naglalaro at nakatuon si Rio kay Nagi, kahit pa may kalaban sa harapan niya at dahil alam niya kung anong uri ng pasa ang gusto ni Nagi at ang tamang timing para dito. Nagawa niyang maipasa ang bola ng walang problema kaso naudlot ito dahil sa biglang pagpasok ni Yukiya at ito ang pinakamatangkad na batang manlalaro na nakakuha ng bola kahit na mataas ang pasa. Agad niyang ipinasa ito kay Rin at si Shido naman ay agad na humingi ng pasa pero nainis nang hindi siya pinansin ni Rin. Si Gashi naman ay humiling kay Rin na gamitin siya na sinasabing siya ang monk na magagamit ng team, na pagdesisyonan ni Rin na ipasa sa kanya ang bola kaya natuwa si Gashi na maisasagawa niya ang kontra-atake kasama ang numero 1, pero biglang sumulpot si Rose at hinaharangan siya at sinabing gagawin siyang useless monk. Alam ni Gashi na hindi magiging madali para sa kanya pero balak niyang mailapit ang bola sa goal at naguluhan siya kung dapat bang ipasa kay Rin o kay Shido at dahil sa pagdadalawang isip, napipikon si Shido at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya at dahil dito, kinabahan si Gashi at ipinasang walang pag-iisip ang bola kay Shido. Kinuha ni Shido ang bola at sinubukan na makalusot sa likod ni Kim pero laking gulat niya nang maagaw ni Kim ang bola mula sa ganoong posisyon. Maging si Shido ay napahanga sa galaw na iyon at dahil dito ay napunta ang bola kay Kenny Yukimi na isa sa mga pinakamahusay sa 6 na manlalaro. Mabilis siyang kumilos at hinarap si Rin na nagawang malusutan ng walang kahirap-hirap sa loob lamang ng ilang segundo. Nagulat si Rio nang makita ang paggamit ni Kenny ng outside step na isang galaw na nagpapabago sa sentro ng gravity ng kalaban para malalampasan ito ng mabilis. Ang bilis ng kanyang galaw ay tila sumabog at tinrato niya si Rin bilang ang numero 1, na parang isang bata lang at sinabi ni Kenny na ang football ay mano-mano at sa ganitong sitwasyon, alam niyang walang makakatalo sa kanya sa Japan at na-excite si Shido nang makita ang laro ni Kenny kaya't lumapit siya rito at hiniling na ulitin ni Kenny ang galaw kasama siya. Hinarap ni Kenny si Shido nang walang pag-alinlangan at napansin ni Rio na kahit hindi halata, malaking tulong ang kanyang bilis at pisikal na kakayahan at habang si Bakira ay gumagamit ng teknikal na galaw at pagkamalikhain, si Kenny naman ay umaasa sa lakas at bilis. Alam ni Gashi na hindi nila ito matatalo ng mag-isa kaya't hiningi niya ang tulong ni Isagi na magsama sila, pero nagulat siya nang sabihing huwag siyang utusan nito at kahit na balak pa rin naman niyang makipagtulungan, nang makita iyon ay tumakbo si Rio papunta kay Kenny at sinabing samantalahin nito ang gilid ng field pero tumanggi si Kenny. Ipinapaliwanag na magiging maayos ang lahat basta't maisushoot niya ang bola. Napatulala si Rio nang makita niyang plano ni Kenny na mag-shoot mula sa malayo at kahit na mukhang walang tamang direksyon ang pag-target, sa kabila nito ay ginawa ni Kenny ang isang mataas na target at doon ay nagulat si Rio nang makita niyang nagbago ang trajectory ng bola, bumababa at kumukurba. Biglang dumating si Arius para harangin ang bola at walang malay si Kenny na may isa pang nandyan. Pero bago pa maagaw ni Arius ang bola ay dumating si Nagi at nakuha ito at tuluyang naipasok sa goal at doon ay napagtanto ni Rio na naglalaro ang mga pinakamahusay na parang nasa ibang level, at si Nagi ay hindi na ang taong kilala niya noon. Sina Nagi at Kenny ay hindi lang nag-coordinate na kundi nagpapahusay pa sa isa't isa sa paglalaro nila sa pinakamataas na antas. Alam ni Rio na sa kasalukuyang antas niya at hindi niya maaabutan si Nagi. Hindi na niya kayang magbigay ng sapat na kasiyahan dito at habang inaalala ang mga lumang alaala nila ni Nagi, tinanggap ni Rio ang katotohanan na hindi na siya ang taong para kay Nagi. Nagpatuloy ang laban at sinabi ni Rin kay Rio na ang 6 na pinakamagagaling na manlalaro ay nasa ibang antas,
may mga kakayahan na umaabot sa higit 100% kumpara sa mga normal na tao na kahit gaano pa siya magpursige ay limitado lang sa 99% ang kaya niyang makamit. Sa kasalukuyan ng team ay dinodomina ng mga ito, alam ni Rio na hindi niya sila kayang mapapantayan at sinipa ni Rin ang unang goal para sa kanilang team, at nainis si Shido dahil parang sinasadya ni Rin na iwanan siya sa laro, sinagot siya ni Rin na inaayos lang niya ang field para mas mapabuti ang takbo ng laro. Habang pinagmamasdan ang galaw ng anim na pinakamagagaling na manlalaro ay napagtanto ni Rio na hindi siya tulad nila, kahit matalo siya rito at pauwiin ay patuloy pa rin ang buhay niya at babalik lang siya sa dating buhay pero nang isipin ito, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noon na hindi siya kailanman magiging manlalaro ng football. Para sa kanyang ama, ipinanganak siya upang mahihigitan ang lahat ngunit para sa iilang napipili lang ang pagiging manlalaro ng football at hindi kabilang si Rio doon. Lagi niyang sinasabi na para rin ito sa ikabubuti ni Rio ngunit habang iniisip niya ito, napagtanto niyang kalokohan ang lahat ng iyon. Alam niya na ang pagbabalik sa dating buhay ay nangangahulugang pagbabalik sa buhay ng pagkabagot, ang totoong gusto niya ay narito sa field at ito ngayon ay nasa kanyang mga kamay at inilagay ni Rio ang bola sa lupa, naghahanda para ipagpatuloy ang laro at habang iniisip na kung ang kanyang pangarap ay tuluyan ng mabasag, itatapon niya na lang lahat ng iyon at magiging isang hangal. Sa bagong mentality na ito ay sumugod siya sa laro na may bagong pananaw at kung ang kakayahan niya ay limitado sa 99% at ang talento niya ay ang pagpapahusay sa anumang play, kailangan niyang ipagmalaki iyon at umasa sa kakayahang iyon at sumulong si Rio sa field dala ang bola. Alam niyang hindi na siya apprentice of many at master of none, kundi kaya na niyang kontrolin ang laro sa kabuuan at naghanda si Nagi sa posisyon upang ipasa ni Rio ang bola sa kanya. Pero laking gulat ni Nagi nang hindi niya ito ginawa. Nagulat ang lahat nang makitang hindi plano ni Rio na magpasa at nang masipa ni Rio ang bola at inaakala nilang mali ang target pero tulad ng ginawa ni Kenny kanina, nagbago ang direksyon ng bola at dahil doon ay naipasok ni Rio ang kanyang unang goal sa laban na ito. Ginaya niya ang estilo ni Kenny at sa sandaling iyon ay ipinakita ni Rio ang isang bagong estilo ng laro at ito ang chameleon. Nagulat ang lahat nang makita ang galaw ni Rio sa screen na ginamit ang kanyang kakayahang mag-adapt at umasa sa kanyang kahusayan. Para sa kanya ito ang sagot upang manatiling buhay sa loob ng Blue Lock at gamit ang kanyang kakayahan sa pag-aaral at pag-angkop bilang armas sa laban. Nagulat sila nang marinig na iginagaya ni Rio ang mga galaw ng iba at sinabi niyang magiging invincible na ito ngayon. Pero hindi sumang-ayon si Hiri at naipinaliwanag na kahit gaano pa kaganda ang pagkopya ng isang galaw, nananatili pa rin itong kopya na kahit maulit niya ito ng 99% ay hindi pa rin ito matatalo ang isang orihinal na teknik na buo at 100% na kahusayan. Sang-ayon si Isagi dito dahil kahit ulitin ni Rio ang isang galaw ay mananatili itong mas mababa kumpara sa orihinal, bukod pa rito ay hindi rin maaaring kopyahin ni Rio ang bilis o tangkad ng iba kaya't hindi niya alam kung paano niya masasagot ang limitasyong iyon. Ibig sabihin ang kakayahan ni Rio na mangopya ay nasa proseso pa rin ng pagdevelop sa ngayon at balik sa laro, sa kabila ng lahat ay nagawang maka-score ng Team A2 ng pang-5 goal na nagbigay sa kanila ng panalo sa laban na 5-3 na score at para kay Rio, malinaw na hindi pa siya nasa level para lampasan ang 6 na pinakamahusay na manlalaro. Pero alam na niya ngayon ang daan na kailangan niyang tahakin para umunlad at lumapit si Nagi kay Rio at sinabing bagamat natalo sila ay nagawa pa rin ni Rio ang isang napakagandang goal, at gusto niya ang kakayahan nitong kopyahin na ang mga kakayahan ng iba pang manlalaro. Sumagot si Rio na hindi pa iyon sapat dahil hindi iyon ang uri ng football na gusto niyang laruin, dahil dito ay hiningi ni Rio kay Nagi na huwag siyang maliitin at maghintay lang, dahil magiging isang tao siya na hindi maiiwasang gustuhin ni Nagi na sundan. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.